Good morning, Jesus. Good morning, Hong Kong. Good morning, Philippines. Good evening, Lebanon. Praise God. I'm so blessed na nakadalo tayo sa 3-day general conference sa Maynila. At gayon din naman ay nagpapasalamat ako sa tagumpay sa lahat ng mga tinanggap natin. Gayon din ng mga nakasama natin na ilan mga prayer warriors. Lalong-lalo na yung ating mga pastor, preacher na nakakasama natin sa paghahayo o sa Bible exhortation sa Prayer Morning Devotion ng New Life Fellowship Hong Kong, UPCI. Praise God. So, sa susunod, I hope and I pray na magkasama-sama tayong muli sa ibang pagkakataon na ibibigay sa atin ng ating Panginoon Diyos. Maraming salamat sa lahat ng nakadalo. Maraming salamat sa ating Panginoon Diyos at ako'y sumasampalatayang lahat tayo ay na-bless sa mga tinanggap nating mga salita ng ating Panginoon Diyos. Simulan po natin yung ating pag-aaral sa pagbasa ng isang verse muna, isang passage. So 1 Thessalonians chapter 5, verse 16 hanggang 18 ang sinasabi nito, Rejoice evermore, pray without ceasing. In everything, give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Let us pray. Thank you so much, O God, hallelujah, Lord Jesus. Maraming salamat. Minsan pa siya. Samahan mo kami, O God, hallelujah. Tulungan mo kami sa aming mga pag-aaral ng iyong mga salita. So, maging gabay namin sa aming mga paglilingkod sa iyo. Give us the knowledge and wisdom that we need, O God, hallelujah. That we may comprehend all thy teachings, O hallelujah, Lord Jesus. And help me, O God, hallelujah, to be able to impart thy truth, that each and every one of us, O God, hallelujah, may increase our faith and trust in you. In Jesus Christ's mighty name, I pray, all glory and honor and praise belongs to you. Jesus Christ of Nazareth, our Lord, our God. Amen, amen, and amen. Praise God. Sabi sa binasa nating talata, magalak kayong lagi. Palagi kayong manalangin at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo sa inyong pakikipagkaisa kay Kristo Jesus. Now, kung titignan po naman natin yung 1 Peter 2:9, ang sinasabi dito, but you are a chosen generation. Kasama ito sa ating tinanggap na lesson sa ating 3-day General Conference, no? Chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people, that you should show forth the praises of Him who called you out of darkness into His marvelous light. Ngunit kayo isang lahing pinili, mga mahadlikang pare, isang bantang hinirang, bayang pag-aari ng Diyos, pinili upang magpahayag ng mga kahangahangang ginawa niya. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kahangahangang kaliwanagan. Dito mga kapatid, sa verse na ito, ay makikita natin na merong apat na dahilan, fourfold reason to praise God. Upang purihin ang ating Panginoong Diyos. Kung meron tinatawag na fivefold ministry, ito namang ating binasa ay matatawag natin fourfold praise God, reason to praise God. Ano ba yan, mga yan? Yan yung sinabi na chosen generation, isa yan. Royal priesthood, pangalawa yan. Unholy nation, pangatlo. And peculiar people. Pero hindi doon nagtatapos eh. No? Hindi doon nagtatapos sa mga kapatid. Kaya sabi nga sa study to show thyself approved unto God sa 2 Timothy 2:15. A workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Praise God. So, meron tayong mga dapat na ipagpasalamat, yung binasa natin sa 1 Peter, no? Pero hindi sapat yun na malaman lang natin yung fourfold reason na yan.
ito ay kinakailangan na ipakita natin yung kadakilaan, yung kapurihan ng atin the presence of Him, yung tumawag sa atin mula sa kadiliman into His marvelous light. Praise God. No? Kaya, basahin din natin yung Psalms 100 verse 4. Ito ang nararapat natin gawin para tayo makapagpuri sa ating Panginoon Diyos. Unang-una, enter into His gates with thanksgiving and into His courts with praise. Be thankful unto Him and bless His name. Magsipaso kayo sa kanyang mga pintuang daan na may pagpapasalamat at sa kanyang looban na may pagpupuri. Magpasalamat kayo sa kanya at purihin ninyo ang kanyang pangalan. Ang linaw ng mga kapatid, to show forth the praises of Him. Sabi sa 1 Peter 2:9, hindi sapat na malaman natin na tayo ay pinili, tayo ay chosen generation, gano'n. Hindi sapat yun, mga kapatid. Meron tayong tungkulin. Kaya tayo pinili. Praise God. Magpasalamat kayo sa Kanya at purihin ninyo ang Kanyang pangalan. Ano ang sabi sa Psalms 107, verse 22? And let them sacrifice the sacrifices of thanksgiving and declare His word with rejoicing. Yung mga pumapasok, no? Yung mga pumapasok, no? Enter into His gates with thanksgiving. Meron tayong kinakailangan sacrifices of thanksgiving at ipahayag. Mga handog sila ng mga hain ng pasasalamat at ipahayag ang kanyang mga gawa na may awitan. Yan ang isa sa fruit of our lips, yung pag-awit. Praise God. Sa Colossians 1:12 hanggang 13, ang sabi naman, giving thanks unto the Father, which had made us meet to be partakers of the inheritance of the saints in light, who had delivered us from the power of darkness and had translated us, praise God, translated us into the kingdom of His Son. Praise God. Kailan tayo dapat magpasalamat? Lagi kayong magpasalamat sa Ama sapagkat minarapat niyang makabahagi kayo sa mga pangako ng Diyos para sa mga hinirang, yung mga chosen generation. No? Yung pinili, yung bayang pinili ng ating Panginoon Diyos. Sa mga pangako ng Diyos para sa mga hinirang na nasa liwanag. Huwag natin kalimutan from darkness. No? God called out us, no? Into His light. Piniligtas na tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat niya tayo sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Rooted and built up in Him and established in the faith, abounding therein with thanksgiving. Ayon sa Colossians 2:7. Praise God. Mga kapatid, ito ay isang tungkulin na ibinigay sa atin na hindi mahirap. Kinakailangan una, mga ugat tayo, itinayo tayo, no? Sa Kanya, sa ating Panginoon Jesucristo bilang siyang sandigan, siyang pundasyon, the chief cornerstone, and established in the faith. Kinakailangan establisado tayo sa pananampalataya at ano ang sabi sa Tagalog? Magpakatatag kayo at isalig ninyo sa Kanya ang inyong buhay. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at lagi kayong magpasalamat sa Diyos. Marami tayong tinatanggap ng mga bagay. Physical, emotional, financial, higit sa ating spiritual. Pasalamatan natin lahat. Pasalamatan natin. Lalo na ito tinatawag na fourfold reasons to praise God. Praise God. Hindi tayo magkakaroon ng karapatan na magpasalamat sa ating Panginoon Diyos kung hindi tayo binibigyan ng ganitong mga pagkakataon. Praise God. And let the peace of God rule
in your hearts. And to the which you also you are called in one body, and be ye thankful. Colossians 3:15. Kailangan talaga magpasalamat tayo. Isa pa yan, ano? Na ang kapayapaan ng Diyos ay maghari sa ating mga puso dahil tayo ay tinawag sa iisang katawan. Kaya marapat lamang na tayo magpasalamat, mga kapatid. Hindi mabuti o hindi tama na tanggap lang tayo ng tanggap, hindi tayo nagpapasalamat. Paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaan. Kapayapaang kaloob ni Kristo. Our Lord Jesus Christ is the Prince of Peace. Siya lamang ang makapagbigay ng tunay na kapayapaan. Sapagkat iyan ang dahilan kung bakit kayo tinawag sa iisang katawan, magpasalamat kayong lagi. Sa buong mundo, maraming sumisigaw ngayon, peace, peace, kapayapaan, kapayapaan. Hindi nila matagpuan. Marami nang ginawa. Kahit ang United Nations, ginawa ang United Nations noon para ano? Para magkaroon ng kapayapaan sa buong mundo. Pero anong ginawa nila habang nagtayo sila ng ganon, United Nations? Anong hinanda nila para patahimikin daw ang mundo para maging payapa? Gumawa sila ng mga armas. Gumawa ng mabibigat na mga armas at pupuntahan yung bansa na magulo para payapa. Pero anong dala nila? Armas. No? Mabibigat na armas, mga heavy war equipments. Kapayapaan ba yung dulot ng mga baril, ng mga bomba? North Atlantic Treaty Organization, nagkaroon ng pagkakaisa para patahimikin daw yung North Atlantic, yung mga gulo-gulo dyan. Anong dala nila? Mga missile, mga barkong pandigma, mga kung ano-ano. Ang dami na ginagawa para magkaroon ng kapayapaan. Pero ang tunay na naglilingkod sa ating Panginoon Diyos ay nagkakaroon ng kapayapaang kaloob ni Kristo. Kaya ang sabi, papaghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo sapagkat iyan ang dahilan kung bakit kayo tinawag sa iisang katawan. Magkaroon ng kapayapaan. We be brothers. Praise God. We be brothers. Praise God. Diba? Yan ang sabi sa ating General Conference. Tayo ay mga magkakapatid. Alisin natin yung pagkakabaha-bahagi. Alisin natin yung galit. Sabi nga ron sa lesson, sa Beatitude, sa Beatitude, sa Sermon on the Mount. Sinampal ka, ibigay mo yung kaliwa. Sampal. Kinuha yung coat mo, ibigay mo na rin pati balabal mo. Lalakad ka na 1 milya, gawin mo 2 milya. Because despite not your enemy, love your enemy. Magkaroon tayo ng kapayapaan. Kung tayo ay gaganti ng gaganti sa anumang mga hindi magagandang bagay na nagagawa sa atin, patawarin mo siya. Huwag mong gantihan. Bahala ang Panginoon Diyos gumanti. Praise God. Paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo. Sapagkat iyan ang dahilan kung bakit kayo tinawag sa iisang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Praise God. Now, ano ang sinasabi sa Matthew 5:16? Let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Paano nilang makikita? Paano na nating mabibigyan ng kapurihan
ang ating Ama na nasa langit, no? Sa pamamagitan ng ilaw na ibinigay sa atin. Praise God ng ating Panginoon. So, do not forget, my dear beloved brothers and sisters, na ang ating Panginoon ang siyang ilaw ng sanlibutan. Tayo ay tinawag sa isang katawan, may ilaw siya, meron tayong ilaw. At yan ang ibinigay na tungkulin sa atin. Kaya ang nangyari, no? We are chosen generation. Kayo ay isang lahing pinili. Mga maharlikang pari, isang bansang hinirang. Bayang pag-aari ng Diyos. Pinili upang magpahayag ng mga kahangahangang ginawa niya. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kahangahangang kaliwanagan. Anong sabi? United Pentecostal Church sa buong Pilipinas, 1.5 million lang sa ngayon ang members. Gaano na kabilis maparami yan kung ihahayag natin, no, ang mga kahangahangang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng liwanag na isinyer niya sa atin, sa pamamagitan ng liwanag na ibinigay sa atin bilang kanyang mga lingkod. Huwag natin kalimutan, mga kapatid. Tungkulin natin yan. Bakit tayo napasama sa iglesia ng ating Panginoon? Sapagkat meron siyang ginamit. Tama na ba yun? Tinawag tayo? Sitting pretty na lang tayo? No. Lumabas ka sa comfort zone mo. Ihayag mo yung liwanag. Gamitin mo yung mga pinag-aaralan natin sa ating mga discipleship lessons, sa ating Bible college. Praise God. Tinuruan tayo para gamitin natin yan. Hindi lang para sa sarili nating kapakinabangan, kundi tayo maging pakinabang na instrumento ng ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, huwag natin kakalimutan na ipakita. Let your light so shine before man. Paano yan? That they may see your good works. Meron tayong ipapakita upang makita nila ang inyong mabubuting gawa. At papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Mga kapatid, ito'y isang Bible exhortation, mga lessons, mga Bible verses na paulit-ulit nating naririnig. Subalit gaya ng napag-aralan din natin, kinakailangan paulit-ulit. Paalaala. Ang sabi nga sa kasabihan sa isang Tagalog, ang paalaala'y gamot sa taong nakakalimot. Gayon din naman sa mga talagang hindi pa nakakalam, napakabuti na ito ay marinig ng bawat isa upang tayo ay makagawa ng mga bagay na makapagbibigay ng kapurihan sa ating Ama na nasa langit. In everything, give thanks. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Let us pray. Thank you so much, O God, hallelujah. Maraming salamat minsan pa binigyan mo kami ng ganitong pagkakataon. Maraming salamat sa iyong habag at biyaya sa Spirit of Truth na isinusugo mo sa tuwid-tuwid at sa aming kalagitnaan tuwing kami mag-aaral ng iyong mga katotohanan. Lord, tanggapin mo ang aming mga pagpapasalamat at ang aming mga pagpupuri sa iyo, O God, hallelujah, sapagkat sadyang napakabuti mo sa amin. Di mo kami pinababayaan, O God, hallelujah. Patuloy ba kaming iniingatan at kinakandili, O God, hallelujah, Lord Jesus,
na magkakasama sa iisang katawan na siya mong babalikan. Hallelujah, aming Panginoong Yesus. Ito ay aming sinasampalatayanan na kung kami ay magiging kapakipakinamang sa iyong iglesia, marami pang kaluluwa. Because of souls, O God, hallelujah. Kaya kami ay naglilingkod sa iyo upang kung paano kami ay tinawag mo sa pamamagitan ng iba, gayon din naman na tumawag ka ng iba pang mga kaluluwa, gamitin mo kami, O God, hallelujah. Lahat ng itong aming ginagawa sa pamamagitan ng iyong mga banal na salita at ng iyong Santong Espiritu ay dahil sa kaluluwa na ninanais mo magbalik loob sa iyo, maging kasangkapan ang bawat isa sa amin for the glory of your most holy name, Jesus Christ of Nazareth, our Lord, our God. Amen, amen, and amen. Praise God. So, once again, maraming salamat kay Pastor Bob, Sister Cynthia, Pastor Joel Buya, Sister Lydia. Maraming salamat sa lahat ng mga pastors na nakakasama natin sa ganitong gawain at ulitin ko lang, nakaka-bless na nagkasama-sama tayo sa isang dako ng personal, hindi lang dito sa ating mga prayer morning devotion, kundi sa personal na nagkasama-sama. At ang ilang mga kapatiran, mga prayer warriors at ilang mga kapatiran. Maraming salamat. Once again, thank you so much and God bless everyone.